kinuyog mga kababayan ng mga netizens yung mensahe ni Inday para sa araw ng kagitingan. Makikita niya, Mr. Maravillas. Sabi kasi po ni Inday, mahalin anya natin ang Pilipinas. Pero sa issue po ng West Philippine Sea, no comment. Ayan po, mga kababayan, no? Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, before versus during araw ng kagitingan, Vice President and Education Secretary Sara Duterte who has no comment on the continued Chinese harassment in the West Philippine Sea, encourages Filipinos to love the Philippines on araw ng kagitingan. Ayan ba? Nalagaan niya, Mr. Maravillas, consistency inday na inconsistent sa kanyang mga pananalita. Manang-mana talaga niya, Mr. Maravillas, sa tatay. Kanino pa po magmana kundi sa tatay na dilawan? Bakit niya, Mr. Maravillas, na sabi mong sa tatay na dilawan? May nag-share nito mga kababayan, si Melchor Vergara. Araw ng kagitingan, sinare po itong picture ni Maudigs tapos ni Panot, naka-flash yung kamay ng laban. You see, mga kababayan, sabi ko sa inyo na si Maudigs po, hybrid dilaw kasi yung nag-appoint sa kanya as Vice Mayor OIC ng Davao na simula ng kanyang political career. Si Coricog, yung nanay po ni Panot. Ano ba? Kaya tinang ninyo kung mag-isip po si Digong pagkatapos yung mga dilawan. Parehas po yung mga pag-ugali, pati sa style of leadership, laging sablay. At yung mga pinagsasabi po, tulad ni Inday ngayon, empty rhetorics po, hindi man tinutupad yung mga sinasabi. Lahat buladas. Tulad nitong araw ng kagitingan, mga kababayan, kasasabi pa lang na no comment. Never siya na nagpalabas, mga kababayan, ng statement sa issue ng harassment ng China dito sa West Philippine Sea. Pagkatapos, sasabihin mong mahalin natin ang Pilipinas? Walang kakurap-kurap po. Kinakaya ng kanyang baga. Mga kababayan, ang magsalita ng mga pabaliktad, consistent po siya sa pagiging inconsistent. Hindi man lang po mag-blink. Sanay na sanay. Sabi niya rito, sila ay natatanging halimbawa ng tapang at pagmamahal sa bayan. Vice President and Education Secretary Sara Duterte joins the nation in paying tribute to the Filipino veterans on the Second World War on araw ng kagitingan, April 9. Sabi po niya, sa pagunita sa mga bayaning veterano sa ika-82 taon ng araw ng kagitingan, kaisa ako ng sambayanang Pilipino sa pagbibigay pugay sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo para sa kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Sila ay natatanging halimbawa ng tapang at pagmamahal sa bayan. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan ay inspirasyon na dapat nating tularan at alagaan. Kaya't patuloy nating isapuso at tutukan ang mga aral ng ating kasaysayan. Sabay sabi, mga kababayan, sa closing niya, mahalin natin ang Pilipinas. Pagkatapos, no comment siya sa issue ng pambubuli, harassment, aggression ng China sa West Philippine Sea. O di ba po? Malinaw na empty rhetorics po. Wala man talaga sa kanyang puso
ang kanyang mga pinagsasabi. Basta may mensahe lang siya, mga kababayan, sa araw ng kagitingan, yun ang importante. Kahit po, inconsistent yung kanyang mga aksyon, mga ginagawa po, sa kanyang mga sinasabi. Di ba, mga kababayan? Yeah, sabi ng mga nag-react, China ka! Kinuyog ng mga netizens po. Consistently inconsistent, sabi ni Sunny Tobias. Sabi ni Jose Marlon Miraduran, mali natin ang Pinas, pero siya hindi. Siya na yung mahal niya. Sabi ni GCD Cervantes, puro lang talaga pang-uuto sa butante ang alam ng pamilya Duterte. Nagising yung mga mamamayang Pilipino. Kaya po, sa survey ng Okta Research, 31% ang sumusuporta po sa ating Pangulong BBM. 30% na lang po ang 30%. 20% na lang po sa mga Duterte. Sinking boat. Palubog na po yung bangka ni Xi Jinping sa Pinas. Sabi ni Dylan, traitor. Kinombine yung muka, mga kababayan ni Inday, tapos si Xi Jinping. yung noon ni Xi Jinping po. Sabi ni Hiram Bravo, tuta ng China. Si Kimi, ginawang clown po si Inday. Sabi ni Ruben Palacio, Orokan Queen. Galit na galit yung mga tao po. Sabi ni Marshall Malyares Silverio, linti ka pag nakikita ko pag bumuka mo at tatay mo sa FB, TikTok, nasisira araw ko. Simbolo kayo ng pagtataksil. Yan pa. Sinungaling sa taong bayan at sa bansa. Sabi ni Roquel Tokyapao, kala ko tapos na April Fool's Day. Hindi pa pala. May manangis sa mga oda sa Pilipinas. Lahat po galit. Sabi ni Benny Dion, parang nakakaloko. Sabi ni Stephen Biray Bantige, ha? Bistado na pamilya mo? Galit na galit yung ating mga kababayan po, mga netizens. Ito po ang mensahe ng ating pinakang mamahal na Pangulong Bongbong Marcos na consistent po ang kanyang mga pinagsasabi po. Consistent sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga ginagawa. Sabi niya, let us emulate the heroes and heroines of Bataan. Sabi niya, there are times when our struggles seem too complex or too daunting. Still, these are precisely the moments that we must stand by our cherished freedoms and principles. Perform our task with utmost dedication and diligence, and fight firstly for a better life and a brighter future. Thus, on our commemoration of the Day of Valor, or Araw ng Kagitingan, let us emulate the bravery, integrity, and resilience of the heroes and the heroines of Bataan, so that like them, we may emerge triumphant in the trials of our time. Yan ang ating Pangulo. Matapang na nananindigan po para sa sovereignty ng ating bansa. Kaya tingnan ninyo ang kanyang mga pinagagawa. In-engage niya yung mga malalakas na bansa para tulungan tayo to defend our territory. Ganun po, consistent sa mga pinagsasabi. Pero adya, Mr. Maravillas, nabasa mo yung message ni Super Ate. Nawa na mga Duterte yun, mga kababayan. Ay, ito po, para nang si Inday din. Sabi niya nito, hindi mo naman kailangang magdusa at mamatay para maging magiting. Kailangan mo ay mabuhay ng patas, marangal at may kabuluhan sa lipunan. Kapag nagawa mo yan, sisikat ang araw ng iyong kagitingan. Linya po ng mga pananalita ng mga Duterte po. Yan ang sabi niya, aanhin daw ang katapangan kung walang balang panlaban. Kaya nga, nagkikipag-usap tayo sa
sa Japan, sa Australia, sa Amerika, sa European countries kasi sila yung may maraming bala na panlaban. Kasi hindi inayos ng mga sumunod na administrasyon yung pumatalsik sa inyong tatay na si Apo Lakay, yung ating armed forces, hindi na inasikaso. So, ang ginawa ng inyong kapatid ngayon, hindi pa tayo makapag-produce ng sarili nating bala, kulang yung ating pera, dito na muna tayo sa ating mga kaalyadong bansa na malalakas na at maraming bala. O di ba magandang strategy yon para lumakas ang ating defense? Ganun po. Kaya po nangyari ngayon, mga kababayan, kasama si Super Ate sa pabulusok yung rating sa survey. Tingnan ninyo ito, 2025 elections, senatorial preferences. Number 1, si Erwin Tulfo, 58%. Sunod si Tito Soto, Bongo, Bin Tulfo. Si Digong, 4-6 na lang. Pababa ng pababa. Sunod si Ping Lacson, si Bato, Manny Pacquiao, Bong Revilla. Si Amy Marcos, 6-12 na lang, 29%. 29.4%. Delikado na po. 6-12 ang lagay niya. Pag binitawan siya ng mga Marcos loyalist, binibigyan pa siya ng pagkakataon, mga kababayan, malayo pa naman. Sabi ng mga Marcos loyalist, pag hindi niya tumigil si Super Ate sa kanyang mga pinagagawa, ipapatalo namin siya. Hindi pa nagigising si Super Ate para niya mabigyan natin ng leksyon na hindi maaari ang kanyang tinatahak na landas, na inaabandon niya yung kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Dumikit sa mga Duterte na naninira, mga kababayan, sa kanyang kapatid. Ayaw tantanan po. Ngayon, buti pa si Martin, maganda yung mensahe. Para po sa araw ng kagitingan, matino ang mensahe niya. Ayan po, sabi niya, on this araw ng kagitingan, we take a moment to reflect on the courage and bravery of our forebears who defended our freedom. As we commemorate this important part of the nation's history, let us not only honor the defense of Philippine sovereignty and territory, but also acknowledge the ongoing battle for freedom from poverty and inequality. Di ba napakaganda? Consistent din siya. Parang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, parihas yung kanilang pananaw, ang kanilang stand. Pero si Inday po, consistent na inconsistent. Baliktad po yung mga pinagsasabi sa kanyang ginagawa. Ayan man lang po yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.